Ano ito? Ano ang nangyayari? Isang 10 segundong video na kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, AYA, ang kumalat sa buong mundo na parang apoy at umabot sa 12 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Amerika, hinding-hindi mo makikita ang ganitong eksena. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ano nga ba ang nakunan sa video? At bakit ito yumanig sa buong mundo? Halina't alamin natin. Si Mark Wilson, 25 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng consulting na nakabase sa Los Angeles. Dahil sa kanyang taunang kita na higit sa 200,000, naging pangalawang opisina na niya ang mga paliparan sa kanyang mga business trip sa buong mundo. Para kay Mark, ang pinakamagandang paliparan ay siyempre ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ay isang paniniwalang hindi pa natitinag. Sa katunayan, ang LAX ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na nagsisilbi sa atalabang binamilyong pasahero bawat taon. Laging ipinagmamalaki ni Mark ang kahangahangang infrastruktura na binuo ng industriya ng abyasyon ng Estados Unidos. Ang paliparan sa Pilipinas, malamang, ay kapareho lang ng sa Indonesia. Sabi niya minsan, sa isang kasamahan, ang GDP ng Amerika ay halos 40 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Sapat na ang numerong iyon para sabihin ang lahat. Matibay ang paniniwala ni Mark dito. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagkiling ay nagmula sa isang masamang karanasan. Noong nakaraang taon, sa isang paliparan sa Timog Silangang Asya, naranasan niya ang kahihiyan nang ang kanyang maleta ay walang awang ibinato ng isang empleyado na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit-balikat lang ang empleyado. Ganyan talaga siguro sa mga paliparan sa Asya. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, napangisi si Mark. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng Amerika. Ang proyektong kanyang ginagawa ay isang malaking merger sa isang kumpanyang Pilipino na may layuning dalhin ang modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan sa merkado. Tamang-tama ang trabahong ito. Naisip niya, ang mga Pilipino ay masyadong nakatuon sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang mga bagay na talagang mahalaga. Iyon ang kanyang pagtingin sa kanila. Sa World Economic Forum's Competitiveness Rankings, pangalawa ang Amerika, habang ang Pilipinas ay mas mababa ang ranggo. Naniniwala si Mark na ang mga numerong ito ay hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Kahit na magiliw na ipinaliwanag ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Pagpapakumbaba, paggalang, sa negosyo, walang naitutulong ang mga iyan, resulta ang lahat. Habang papalapit na ang paglapag, lalong lumaki ang pagmamalaki sa puso ni Mark. Inilarawan niya sa kanyang isip ang mga negosyanteng Pilipino na yuyuko sa paghanga sa nangingibabaw na lakas ng mga Amerikano. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanang kanyang mararanasan ay ganap na babago sa kanyang pananaw sa mundo. Ang sandali ng paglapag ng eroplano sa runway ng NAIA ay ang simula rin ng karanasang magpapabago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lang sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport, may kakaibang naramdaman si Mark. Ang sahig ay napakalinis na halos masalamin mo ang iyong sarili. Makintab at walang bahid ng alikabok. Siguro bagong gawa ang terminal na ito, sabi niya sa sarili. Habang papunta sa immigration counter, napatingin si Mark sa kanyang relo. Kung sa LAX ito sa ganitong oras, siguradong napakahaba ng pila. Ngunit sa NAIA, ang lugar ng imigrasyon ay nakakagulat na maluwag. Siguro dahil kakaunti lang ang gumagamit. Paghihinuha ni Mark. Ngunit sa baggage claim area, doon nagsimulang magkaroon ng unang lamat ang pader ng kanyang matibay na pagkiling. Habang kinukuha ng mga empleyado ng paliparan ang mga bagahe mula sa conveyor belt, maingat nilang inayos ang bawat maleta sa isang tuwid na linya. Anong kalokohan to?
Bulong ni Mark sa pagkamangha. Ito ay isang eksenang hindi pa niya nakita sa Amerika. Ang mga empleyado sa Amerika ay basta na lang inilalagay ang mga bagahe sa belt, walang pakialam sa direksyon o posisyon nito. Ngunit ang mga empleyado sa NIA ay inayos ang lahat ng maleta na ang mga hawakan ay nakaharap sa labas upang madaling makuha ng mga pasahero. Hindi episyente. Sayang sa oras. Sumimangot si Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang kilos na ito ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng negosyong Amerikano ay ang kahusayan sa oras. Bawat minuto, bawat segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit isang mas malaking pagkalito ang naghihintay sa kanya. Habang papunta sa labasan, naligaw si Mark. Ang mga karatula sa NAIA ay nasa maraming wika. Ngunit para sa isang taong sanay sa malalaki, malinaw, at simpleng mga karatula ng Amerika, ang detalyado at masining na disenyo sa Pilipinas ay nagdulot sa kanya ng kalituhan. "Excuse me, saan po ang taxi stand?" Tanong niya sa isang malapit na empleyado ng paliparan sa Ingles. Bagamat hindi gaanong matatas ang Ingles ng lalaking empleyado, ginawa niya ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod niyang ginawa. Tila naramdaman niyang hindi sapat ang pagsasalita lang. Personal niyang sinimulang ihatid si Mark. "Oh, hindi na kailangan ng abala." Medyo nahihiyang sabi ni Mark. Sa Amerika, hinding-hindi personal na ihahatid ng isang empleyado ng paliparan ang bawat pasahero. Ang kanilang responsibilidad ay gawin ng maayos ang kanilang trabaho sa loob ng kanilang saklaw. Ang mga karagdagang serbisyo ay mga opsyong kailangang bayaran. Ngunit ngumiti ang empleyado sa NAIA at sumagot, "Trabaho po naming siguraduhin na panatag ang aming mga bisita." Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang umusbong sa puso ni Mark. Walang karagdagang benepisyo ang makukuha ng empleyadong ito. Bakit niya kailangang gawin ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi maipaliwanag ng Amerikanong rasyonalismo. Pagdating sa taxi stand, magalang na yumuko ang empleyado bago umalis. Naiwang tulala si Mark. Ano ang pakiramdam na ito? Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito na may halong init. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Sa negosyo, kahusayan ang katotohanan. Paalala niya sa sarili. Sakay ng taxi, sinubukan niyang kumpirmahin ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa tsuper. "Lagi bang ganito kababait ang mga empleyado sa paliparan?" Sumagot ang tsuper, na para bang ito ay isang natural na bagay. "Ah, opo sir. Normal lang po yan dito. Ang customer ay parang hari, hindi po ba?" Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, habang sinusuri ni Mark ang mga dokumento para sa pulong kinabukasan, natuklasan niyang nawawala ang isang mahalagang folder ng presentasyon. Naalala niyang inilagay niya ito sa kanyang check-in na maleta. Isang masamang kutob ang pumasok sa kanyang isip. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang mga maleta, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang pulong kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager para sa rehiyon ng Asya. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong ito, malamang na wala ng pag-asa ang negosasyon. "Lintik! Pare-pareho lang talaga ang mga paliparan dito!" Nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asya ay muling bumabalik sa kanya. Nawawalang bagahe, mga irresponsableng empleyado, at sa huli, siya lang ang magdurusa. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga paliparan sa Asya. Kinabukasan, tumawag siya sa Lost and Found Department ng NAIA. "Naghahanap ako ng isang mahalagang folder. Dumating ako kagabi." Magalang na nakinig ang empleyado sa kabilang linya at sumagot, "Opo sir, susuriin ko po agad. Pakiusap, maghintay lang po sandali." Halos 30 minuto ang lumipas at halos mawalan na ng pag-asa si Mark. Sa Amerika, ang paghahanap ng nawawalang bagahe ay tumatagal ng napakatagal. Sa Pilipinas, tiyak na mas matagal pa. Ngunit labas sa kanyang inaasahan,
Tumunog ang telepono pagkatapos lamang ng 20 minuto. Sir, nahanap na po ang dokumento ninyo? Tila gumaan ang boses ng empleyado. Talaga? Itinago ni Mark ang kanyang pagkagulat. Opo, sir. Kagabi, habang naglilinis, nakita po namin ito sa ilalim ng isang upuan. Agad po namin itong itinago dito. Nang magmadaling pumunta si Mark sa paliparan, maingat na iningatan ng empleyado ang kanyang folder. Ang folder ay walang anumang pinsala at kumpleto ang bawat papel. Maraming salamat. Malaking tulong ka sa akin. Ngunit ang sumunod na sinabi ng empleyada ay nagpatulala kay Mark. Sa totoo lang po, sir, ihahatid na po sana namin ang mga dokumento sa inyong hotel. Pasensya na po at kinailangan niyo pang mag-abala na pumunta dito. Ganap na nalito si Mark. Siya ang nagpabaya at nawalan ng dokumento. Ngunit ang empleyado pa ang humihingi ng paumanhin sa kanya at nag-alok pang personal na ihatid ito sa hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit? Bakit mo kailangang gawin ito para sa akin? Hindi napigilan ni Mark na magtanong. Medyo nahihiyang sumagot ang empleyada. Kapag nasa amin po ang isang mahalagang pag-aari ng customer, responsibilidad po naming ibalik ito ng ligtas sa inyong mga kamay. At saka, paano po namin pababayaan ang isang customer na nangangailangan ng tulong? Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang muling umusbong sa puso ni Mark. Walang obligasyon ang babaeng ito na gawin ang lahat ng iyon. Bakit napakasipag niya? Malinaw na walang benepisyo o gantimpala. Bakit handa siyang isakripisyo ang kanyang oras para sa iba? Masaya po akong nakatulong sa inyo. Ang ngiti ng empleyada ay tila nagmula sa isang tunay na kasiyahan. Para bang siya ay masaya para sa nangyari sa kanya. Sakay ng taxi papunta sa pulong, malalim ang iniisip ni Mark. Lahat ng kanyang naranasan sa nakalipas na 24 oras ay mga bagay na hindi maipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ang mga kilos na ito ay salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ngunit nag-iwan ito ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. Mayroon kaya akong nakaligtaang mahalaga, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Huwag hayaang makialam ang emosyon. Sa negosyo, resulta ang lahat. Pinatatag ni Mark ang kanyang sarili. Determinado siyang patunayan ang kahusayan ng modelong pangnegosyo ng Amerika na efficiency first sa darating na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay walang butas, at ang mga tagapamahala ng kumpanyang Pilipino ay taimtim na nakinig. Kung gagamitin ninyo ang aming sistema, maaari ninyong bawasan ng 30% ang gastos at kalahatiin ang bilang ng mga tauhan. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa kahusayan na dala ng mga numero, ngunit sa pagtatapos ng pulong, isang hindi inaasahang isyu ang lumitaw. Paano naman po ang mga tauhan? Isinaalang-alang niyo ba ang mga empleyadong matatanggal? Napangisi si Mark. Sa negosyo, normal lang na alisin ang mga hindi episyenteng bahagi. Makakatulong ito sa paglago ng kumpanya. Ngunit lumungkot ang mukha ng direktor ng Panig Pilipino. Turing namin sa aming mga empleyado ay parang pamilya. Hindi namin sila basta-basta kayang talikuran. Hindi maintindihan ni Mark. Ang paghahalo ng damdamin sa negosyo ay isang hindi makatwirang kilos. Ang damdamin ay hindi makakatulong sa paglago ng kumpanya. Upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon, ang kahusayan ay isang kailangang-kailangan na elemento. Dahil dito, pansamantalang natigil ang negosasyon. Sinabi ng Panig Pilipino na pag-iisipan pa nila. Ngunit alam ni Mark na ito ay halos isang pagtanggi na. Pauwi sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang hirap intindihin ng mga Pilipino, hindi pa sila sumasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ngunit ang pangyayari, kinabukasan, ay lalo pang nagpalito sa kanya. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado ng kumpanyang Pilipino na kanyang kausap kahapon. Magandang araw po, Mr. Wilson. Magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po sa kahapon. Nag-ingat si Mark. Inakala niyang pagkatapos matanggihan, makakarinig siya ng mga panunuya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran.
Gusto ko po sanang mas maunawaan ninyo ang aming kultura, Mr. Wilson. Kung may oras po kayo, gusto ko po kayong imbitahan na bisitahin ang aming kumpanya. Nagtaka si Mark. Malinaw na tinanggihan na ang negosasyon. Bakit pa siya iniimbitahan sa kumpanya? Siguradong mayroon silang motibo. Hindi ako masyadong interesado. Malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Ang kahusayan na sinasabi ninyo, Mr. Wilson, ay napakahalaga. Ngunit mayroon din po kaming sariling paraan ng kahusayan. Kung makikita ninyo ito mismo, naniniwala akong may bago kayong matutuklasan. Sa huli, hindi napigilan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring matibay na paniniwala. Ito ay para lang makita ang hindi episyenteng paraan ng pamamahala ng mga Pilipino. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon upang muling patunayan ang kahusayan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na namangha si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay ganap na naiiba sa Amerika. Ang relasyon ng mga empleyado ay malapit na parang isang pamilya. Ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang imahe ng kawalan ng kahusayan. Paano makakalikha ng kompetisyon ang isang napakaluwag na kapaligiran? Habang binibisita ang pabrika, maingat na inaalagaan ng mga manggagawa ang mga makina. Sa Amerika, ang trabahong ito ay ipinapagawa sa mga propesyonal na kumpanya, talagang walang kamalayan sa gastos. Matigas na sabi ni Mark. Sa kantin ng mga empleyado tuwing tanghalian, lalo siyang namangha. Ang mga tagapamahala at karaniwang empleyado ay sabay-sabay kumakain. Ito ay isang eksenang hindi makikita sa Amerika. Walang paghihiwalay ng antas. Paano mapapanatili ang disiplina ng organisasyon? Ngunit ng hapong iyon, isang pangyayari ang yumanig sa pinakapundasyon ng sistema ng pagpapahalaga ni Mark. Isang maliit na aksidente ang naganap sa pabrika. Isang manggagawa ang bahagyang nasugatan. Ngunit ang paraan ng pagharap ng kumpanyang Pilipino dito ay nagpatulala kay Mark. Sa sandali ng aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika. Ngunit walang kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, mayroong isang kahanga-hangang kalmado at maayos na pagtugon. Ang pinakamalapit na empleyado ay agad na nagbigay ng paunang lunas sa nasugatan, habang ang isa pang empleyado ay tumawag ng ambulansya at isa pa ang kumontak sa pamilya ng nasugatan. Siguro sinusunod lang nila ang Standard Operating Procedure, SOP, naisip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding mga pamamaraan sa pagtugon sa emerhensiya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang dumating ang factory manager sa lugar, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasugatan. Pasensya ka na. Kasalanan ko ito bilang tagapamahala. Kung sa Amerika, ang unang gagawin ay tukuyin kung sino ang may pananagutan at suriin ang mga legal na panganib. Ang isang emosyonal na paghingi ng paumanhin ay itinuturing na isang mapanganib na kilos. Ngunit ang paghingi ng paumanhin ng factory manager ay malinaw na nagmula sa puso. Ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Matapos madala ang nasugatan sa ospital, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating pamamahala sa kaligtasan. Simula bukas, susuriin natin ang lahat ng proseso ng trabaho at hindi natin hahayaang maulit pa ito. Ganap na nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay ang kapabayaan mismo ng nasugatan. Bakit kailangang akuin ng factory manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika, ito ay ituturing na personal na pananagutan. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang mga empleyado. Walang sino man ang nanisi sa factory manager. Sa halip, sunod-sunod silang nagsalita. Dapat po ay mas nag-iingat din kami. Ang buong grupo ay sama-samang umako ng responsibilidad. Ito ay napaka-inepisyente, bulong ni Mark sa sarili. Ang mga eksenang nakita niya kinabukasan ay lumikha ng isang tiyak na lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa pabrika, ang manggagawang nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho. May benda pa sa katawan. Bakit hindi ka magpahinga?
May karapatan kang kumuha ng sick leave. Nang tanungin ni Mark, nahihiyang sumagot ang manggagawa. Nakaabala na po ako sa lahat. Paano pa ako magpapahinga? Maliit na sugat lang naman po ito. Kaya ko namang gumawa ng trabahong pang-opisina. Ang sagot na ito ay nagpatulala kay Mark. Sa Amerika, normal lang na mag-sick leave. Nang matagal dahil ito ay karapatan ng isang manggagawa. Ngunit pinili ng manggagawang ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang mga empleyado. Natural nilang pinaghatian ang trabaho ng nasugatan. Walang nagreklamo. Sa halip, lahat ay nag-aalala at nagtatanong. Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ang nangyayari dito? Ganap na gulong-gulo si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa personal na interes. Ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa karapatan, ito ay ganap na salungat sa teorya ng negosyo na kanyang pinag-aralan. Tuwing tanghalian, tinanong niya ang batang empleyado na naglibot sa kanya. Bakit ganoon na lang ang dedikasyon ng lahat sa kumpanya? Hindi ba pwedeng isipin muna ang sarili? Nag-isip sandali ang batang empleyado at sumagot. Ang kumpanya po ang sumusuporta sa aming buhay, kaya natural lang na suportahan din namin ang kumpanya. Sa pagtutulungan, sa huli, lahat ay masaya. Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng negosyo ng kumpanyang ito, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, hindi nahuhuli ang kanilang produktibidad. Sa katunayan, ang kanilang employee retention rate ay nakakagulat na mataas at ang kalidad ng produkto ay mas mahusay. Maganda lang ang takbo ng negosyo nila ngayon, sabi ni Mark sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang ibang damdamin ang nagsimulang umusbong. Ang tinatawag ko bang kahusayan ay panlabas lamang? Ang tunay na kahusayan ay marahil nasa isang mas malalim na lugar? Ang tanong na ito ay tahimik na nag-ugat sa kanyang puso. Sa araw ng kanyang pag-uwi, dumating si Mark sa Ninoy Aquino International Airport na may magkahalong damdamin. Ang isang linggo dito ay malakas na yumanig sa kanyang mga pagkiling tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi pa niya ito lubos na matanggap. Sa huli, ang negosyong Amerikano pa rin ang pandaigdigang pamantayan. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili. Habang papalapit siya sa check-in counter, isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkaroon ng system error at hindi makumpirma ang kanyang booking. Ikinalulungkot po namin ang abala. Inaayos na po ang sistema. Magalang na yumuko ang staff. Nagsimulang mainip si Mark. Sa Amerika, madalas ding mangyari ang problemang ito, ngunit kadalasan ay isang pabalang na sagot lang ang natatanggap. System error po yan. Ngunit ang paraan ng pagharap ng NAIA ay ganap na naiiba. Taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin sa abala. Tatawagin po namin ang aming manager para asikasuhin kayo agad. Ilang minuto ang lumipas. Ang kilos ng manager na lumitaw ay ikinagulat ni Mark. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng maayos na uniforme. Ako po si Liza Reyes. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin sa abala na idinulot ng system failure. Magalang na yumuko si Geneng. Liza, bilang paghingi ng paumanhin. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng paumanhin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na solusyon. Ia-upgrade po namin ang inyong tiket sa first class at bibigyan din po namin kayo ng gift certificate para sa inyong susunod na biyahe bilang aming paghingi ng paumanhin. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, ang saklaw ng responsibilidad ng isang organisasyon ay malinaw na hinahati. Ang hindi pakikialam sa mga bagay na hindi sakop ng iyong responsibilidad ay isang pangunahing prinsipyo. Ngunit nilampasan ni Genang, Liza ang mga hangganan ng organisasyon na inuuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa business class lounge, inalala ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Ang mabait na empleyado ng paliparan na naghatid sa kanya, ang empleyadang nagsikap na ibalik ang kanyang nawawalang gamit,
Ang kumpanyang nag-aalaga sa mga empleyado na parang pamilya, ang buong pabrika na sama-samang umako ng responsibilidad pagkatapos ng aksidente. At ngayon, ang manager na ito na, para sa customer, ay hindi nag-atubili na lumampas sa hangganan ng organisasyon. Ang pagkakatulad ng lahat ng mga pangyayaring ito ay isang pusong laging nag-iisip para sa iba. Kahit na tila salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ito ay lumilikha ng pinakamahusay na resulta. Nang malapit na ang oras ng pagsakay, bigla niyang kinuha ang kanyang smartphone. Gusto niyang kunan ng video ang serbisyo ni Gneng Liza kanina, ngunit ang dahilan ng pagkuha ng video ay ganap na naiiba na. Noong una, plano niyang tuyain ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas, ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala ang kahanga-hangang serbisyong ito sa buong mundo. Nang magpaalam siya kay Geengeng Liza na kumuha ng video, medyo nahihiya siyang sumagot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung makakatulong po iyan, sige po. Ang video na kinunan ay 10 segundo lamang. Ang imahe ay si Gengo Liza na maingat na inaayos ang bagahe at nakangiting yumuyuko sa customer. Ito ay isang tila ordinaryong eksena, ngunit para kay Mark, alam niyang ang simpleng imaheng iyon ay nagpapakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Habang pasakay ng eroplano, sinabi niya sa sarili, talagang nagkamali ako. Nakaligtaan ko ang pinakamahalagang bagay. Nagpa siya siyang ikalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may pamagat na, totoo ba ito? Isang 10 segundong video na kinunan sa NAIA, Pilipinas. Isinulat niya ang kanyang tapat na damdamin sa comment section. Lubos akong nagkamali sa Pilipinas. Ang empleyada sa video ay walang ginagawang espesyal. Taimtim lang niyang iniisip ang customer. Ngunit napagtanto ko, ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ang video ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng isang araw, lumampas sa 1,000,000 ang views. Sa loob ng isang linggo, umabot ito sa 12 milyon. Ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumagsa. Higit pa sa inaasahan ni Mark, ito ay isang eksenang hinding-hindi makikita sa mga paliparan sa Amerika. Ito ba ang tinatawag na serbisyong Pilipino? Hindi lang panlabas na serbisyo. Ramdam mo ang pag-aalala mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Lalo na't nakakaantig ang mga komento mula sa mga empleyado ng paliparan sa ibang bansa. Gusto rin naming matuto sa kanila. Nakalimutan na natin ang pag-aalaga sa customer. Simula bukas, babaguhin ko ang aking pananaw. Lubos na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakakaimpluwensya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanyang sarili. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na lamang niya hinahabol ang kahusayan. Nagsimula siyang mag-isip mula sa pananaw ng kabilang panig. Ang pagbabawas ng gastos ay mahalaga, ngunit ang trabaho ng lahat ng empleyado ay mahalaga rin. Maghanap tayo ng paraan kung saan pareho nating magagawa ito. Ang paraang ito ay pinagdudahan noong una ng kanyang mga kasamahan. Anong nangyari sa iyo sa Pilipinas, Mark? Hindi ka ganyan. Ngunit ang resulta ay higit sa inaasahan. Ang mga mungkahi na isinasaalang-alang ang panig ng kabilang partido ay lalong tinanggap ng mga kumpanya na nagbubuo ng pangmatagalang tiwala. Tumaas din ng husto ang bilang ng mga bumabalik na kliyente. 6 na buwan ang lumipas, na-promote si Mark bilang General Manager para sa rehiyon ng Asya. Ngunit ang pinakaipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay naging inspirasyon para sa mga paliparan sa buong mundo na pagbutihin ang kanilang serbisyo. Ang estilo ng serbisyong ito ay nagsimulang tawaging pamantayang Pilipino, Filipino Standard, na nagpataas ng malaki sa kasiyahan ng mga gumagamit. Ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumating kay Mark. Ipinakita ng iyong video ang kadakilaan ng Pilipinas. Gusto ko ring pumunta doon. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon kung bumisita si Mark sa Pilipinas.
Bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa bansa. Ilang araw na ang nakalipas, muli niyang nakita si Geneng, Liza, Sanaya. Welcome back po Mr. Wilson, naaalala pa rin siya nito. Sumikat po sa buong mundo ang video ninyo. Isang ordinaryong bagay lang po ang ginawa ko. Nakakahiya po. Ngumiti si Mark at sumagot, Gnang. Liza, ang mga bagay na itinuturing ninyong ordinaryo ang siyang nagpabago sa mundong ito. Ang pusong mapagmalasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat sa buong mundo. At gusto ko ring maging bahagi niyan. Habang naglalakad sa Ninoy Aquino International Airport, puno ng damdamin ang puso ni Mark. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa pagkakataong makilala ang Pilipinas at kasabay nito, nahihiya sa kanyang kayabangan 1 taon na ang nakalipas. Ang kahusayan ay mahalaga, syempre, ngunit may mas mahalaga pa rito. Ito ay ang isang pusong laging nag-iisip para sa kapwa, na siyang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, nagsusumikap siyang ipalaganap ang aral na iyon sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring nagpapalaganap ng mabubuting halaga sa buong mundo hanggang ngayon.